God damn. Mamadali ba siya? Hello. So if everything goes according to plan, and if I haven't died yet, this video should be out on February 19, and today is my 5th year living in Metro Manila. So anong meron? Okay, well, nandito ako sa Metro Manila. Ano bang tamang term? Kasi na-displace ako. Like, politically and shit. Yeah, February 19, 2021 was my flight from Tacloban to Manila. So siguro sharing a bit of my history. 5 years, kalahating dekada. Hindi biro, tagal din ng panahon yan. Diyos ko. To, pagdating ko dito, itong building na to, ginagawa, wala pa yan dito. Okay, so balik tanaw, 2021, why am I here in Manila? Yung nangyari, and syempre, campaign para sa Tacloban 5, sa Tacloban. Nung nag-lockdown kasi, ay dun ako sa Tacloban kasi may apartment kami dun. Regular akong nagtadala ng mga grocery sa jail, ganun, mga allowance sila, ng mga panahong yun. Pero nung December 2020 na, kailangan ako nang umuwi kasi una, bibitaw na namin yung apartment namin kasi mahal, tapos hindi babalik sa face to face yung klase nun. But also, yung lola ko ay nahulog mula sa second floor ng bahay namin sa Katarman, tapos nabali yung dito niya sa may ankle. Senior citizen, nabalian ng buto. Alam niyo na, hindi kaya ng anlin yan. So, I had to take care of my grandmother. Pero come February 2021, sinit down ako ng isa kong lola, kapatid ng lola ko. Chinika na may lumapit daw na military, ganun. Tinatanong kung bakit ako nandun sa bahay nila. At that time, nakiki-internet ako dun sa bahay nila kasi tinatapos ko yung coursework, ganun. Sa Com Arts, sulat-sulat ng essay, Moodle. So apparently, isang beses, nakatambay ako sa balcony nila doon. Tapos sa harap, may restaurant, Ronrons. So one time, nagbabasa ako doon, tumatambay. Pinicturean pala daw ako ng intelligence something nila. Sobrang ganda ko, diba? So nakilala nila ako. So yung ano to long hair ako noon. Long hair ako noon, babae ako noon. Huwag kayo Tapos actually, gusto nilang ipakausap daw sa akin yung isa sa mga sumuko daw dating NPA. May haharap daw sila sa akin para kumbinsihin akong bumalik sa yakap ng pamahalaan, quote unquote. Fuck. Mga gaga. So yung ending, hindi ako maka-stay doon basically sa bahay ng lolo kasi may doon, nakatirang pulis. So nawalan ako na access sa internet, di ba? Saklap, no? Bagal na nga ng internet sa Katarman. Tsaga-tsaga sa mobile data. Pero ibang klaseng bakula yung Duterte administration. Tapos doon sa bahagi ng Pilipinas, sa amin, Northern Samar, Leyte, hirap sabihin kung anong pwedeng gawin sa'yo So, yun, chat ko yung nanay ko na OFW. Tinanong ko kung what if Manila muna ako? Dito naman kapatid ko. So, chinat ko rin yung kapatid ko. So, kumbaga nakahanap ako ng refuge sa Kamaynilaan. February 19, lumapag ako dito. First mob ko sa Kamaynilaan ay EDSA Aniv. Tapos yung first legit coverage ko ay Bloody Sunday Massacre. Fuck. Whoa, shit. Okay. Which was March 7, 2021. Grabe. So yung nangyari, punta kaming Antipolo nun kasi hinuhold yung mga bangkay nung dalawang pinatay ng military sa isang punerarya. Kasi hinuhold yung katawan nila, ayaw i-release sa mga pamilya kasi utos ng pulis yata, ganun. In-interview namin yung mga pamilya, mga dumagat to So after nung coverage na yun, papauwi kami galing Antipolo papunta dito sa QC. Sabi ko, pwede mo full time, ganun, sa Altermedia. Full time Altermedia. So introduction ko sa alternative journalism, alternative media, ganun. And then eventually, kasi ang hirap mag-aral
ng online. Hindi ko gusto mag-aaral online. So, nag-LOA ako initially, 2022. Nag-transfer ako sa UP Diliman. So, I'm so sorry sa naging professors ko for one sem kasi nag-awol ako after a semester. I realized college really wasn't for me anymore. Kung hindi lang ako napaalis sa amin, kung wala lang ganong threats, di ba? Sa security, sa life at liberty, I don't know, I probably would have finished communication arts. Nagkalarakan unta. Di ba? What the hell? Ang kalarakan, like, ginagawa ng fourth year com art students na parang one big theatrical show. Missed out on a lot of things. And I had to leave my grandmother who still had a broken ankle. Wow. I don't know. I'm trying to think of a lesson here. Ano bang moral ng story na to? Iniisip ko rin na ito yung kwento ng mga probinsyano, di ba? If not for political reasons, economic reasons, primary actually, mga usaping pera kaya umaalis ng probinsya, nakipagsapalaran sa mga lungsod. Ano kaya naging buhay ko kung hindi ako napadpad dito? But yeah, lesson here. Man, I don't know. I guess the lesson here is, like, this country is fucked up. Lungkot, no? One of my biggest dreams is to just settle back home. Fix up our house. Yung bahay namin, kaya nahulog yung lola ko mula sa second floor. Kasi binagyo kami ng Typhoon Nona 2015. Tapos, hindi na talaga napaayos yung bahay kasi mahal magpaayos ng bahay. So, may isang part doon sa second floor na tinakpan lang ng lola ko, may butas pala. Tapos tinakpan lang niya. Nakalimutan niyang may butas doon. So, diretso siya pababa. Ganon. But I can't really also wish na things had been different because of what I have learned the past 5 years. The people I've met the past 5 years. The person I have become the past 5 years. I can't really discount all of that. I just wish the road to where I am now would have been smoother, you know? Pero hindi ganun eh. Hindi ganun yung mundo natin, no? Hindi patas yung playing field eh. Ganun, 5 years, probably gonna be here for longer also. Probably gonna inhale all the smog here, Metro Manila. Hindi ko na kailangan mag-yosi, di ba? Ang ina. Patay baga. Commute ka lang dito sa Kamaynilaan. Ang mga waray ay parang mga ibon. Maalis, nangingibang bayan. Lumilikha ng mga pugad kung saan man dumadapo. Ganon kami. Mga ibon. Mga ibon. Peace.